Ito, pag yung limit mo, pag pwede mo siya i-direct sub, like magkakaroon ka ng 2, then lahat ng variable x, papalitan mo siya ng limit or itong approaching niya sa 3. So kapag ganyan, makuha mo na yung sagot. PEMDAS na lang siya. So magkakaroon tayo dito ng 2 times 9 minus 15 plus 1. Then yung 2 times 9 mo, magiging 18. Then minus 15 plus 1. So yung 18 minus 15 plus 1, anong magiging sagot? Magkakaroon tayo ng 3 ba? Di lahat na add na natin lahat. Magkakaroon tayo ng 4. Diba 18 minus 15, 3 plus 1 magiging 4. Tama naman. Pero 4 yung magiging sagot kasi may plus 1 pa. Alam ko gets yun. Hindi, paano naging 9? 3 squared. Diba ang 3 squared is 3 times 3? Kaya tayo nagkaroon ng 9 doon. Mamaya, sa pinaka basic muna tayo. Dadaanan din natin yan. Number 2, kalmahan nyo lang, no? So number 2, pinagpawisan talaga ako. So number 2, meron tayong limit ng x squared minus 16 over x minus 4 as x approaches to 4. So pag ganito, ano magiging sagot? Dadaanan nga natin lahat. Zero over 0, sagot ba yun? Hindi, kapag ganyan, kailangan mo ayusin yan eh. Wait lang, punas na akong shirt ba? Nagpawisan ako doon kanina. May damit ko. Ano ba akong damit? Di ba ako nagdamit kanina? Sa pagganto yung given guys, so basically, yung gagawin natin, try mo natin siya i-direct sub. Yun lagi mo yung gagawin. So pag dinirect sub natin to, magkakaroon tayo ng direct sub. So magkakaroon tayo ng 4 squared minus 16 over 4 minus 4. So yung lahat ng variable x natin, pinalitan natin siya ng 4. Then syempre ito, yung 4 squared magiging 16 minus 16 siya. Then 4 minus 4. So 16 minus 16 is 0. Pati yung 4 minus 4 is 0. Kapag ganyan guys, indeterminate siya. So kapag 0 over 0, hanap ka another process like factoring. So pag pinactored mo, dapat familiar ka sa factoring, no? So galing dito kasi, etong x squared minus 16, that is difference of 2 squares. So ano ba magiging factored form neto ng x squared minus 16 mo? Kapag pinactor out mo siya, kung difference of 2 squares siya, ano magiging factored form? Magkakaroon ka ng x minus 4 tsaka x plus 4 over yung x minus 4 natin. Ngayon, kung meron kang x minus 4 sa numerator tsaka x minus 4 sa denominator, pwede yun ma-cancel out. So pag na-cancel out yan, matitira yung x plus 4 na lang. Ngayon, kung meron tayo ditong limit ng x plus 4,
as x approaches to 4, pwede mo na yun i-direct sub. So magkakaroon tayo ng 4 plus 4, which is magiging 8. So kapag indeterminate, try mo siya i-factor out. Pero kung hindi naman siya magiging 0 over 0, yung sagot doon, yun na yun. Then if ever na hindi nyo to dito nagigets guys, marami dito vids. Try mo nga mag synthetic division. Nandito maraming given, di yun. If naghahanap ka, maraming cases dito sa, lagay mo lang siya, synthetic division, ganda. Wait lang, pakita ko sa'yo. Bago tayo mag-start, magsunod. Picturean mo yan. Marami na akong vids ng ganyan. Division of polynomial. Ito, tingnan mo ito. Wait lang. Ito, dito mo tingnan, no? May playlist dyan, madami. Synthetic. Basta hanapin mo dyan, marami yan. Marami na akong ginawa. Sa synthetic division, try mo. So, let's say, meron naman tayong limit ng x squared plus 5x plus 6 over x plus 2 as x approaches negative 2. Ano po bang hindi siya direct sub kapag indeterminate lumabas? Oo, syempre. 0 over 0 yan. Pero kapag ganun guys, try mo siya i-factor. Kaya dapat master niyo yung factoring. Dito aralin niya factoring. And may other way pa dyan, like kung indeterminate naman using derivatives or yung L'Hopital's rules. Pwede mong gamitin yun. Kung meron na kayong derivatives. Pero pag wala, pwede mo rin siya gamitan ng left hand side tsaka right hand side using calculator. Pero in this case kasi factoring lang to eh. So ano magiging sagot? Walang sagot. Ayun yung sumagot. 1. So check natin. So pag dinirect sub natin, actually kasi yung denominator natin pag nakita mo siya na 0 eh. Hindi mo na pwedeng i-direct sub yun eh. Pero if ever gusto mo siya i-direct sub for solutions, pwede yun. Like, pag dinirect sub natin siya, mentally kita naman yun, di ba? So pag gusto mo siya i-direct sub, lagay natin dito. So magkakaroon ka lang ng negative 2 sa lahat ng variable x over yung negative 2 mo plus 2. Then sabi ko nga guys, eto magiging 4 then negative 10 plus 6 all over negative 2 plus 2, diba? So ngayon, eto magkakaroon tayo ng 4 minus 10 is negative 6 plus 6 magiging 0 over 0. Indeterminate pa rin siya. Pero sabi ko nga kanina, kung kaya mo siya i-factor, pag 0 over 0, try mo siya i-factoring. So factorable naman kasi ito na x squared plus 5x plus 6 natin, diba? So yung factored form niya is x plus 3 tsaka x plus 2. Diyan magkakaroon tayo ng ganyan. Then divide lang by x plus 2. Then makakancel na to. So matitira yung x plus 3. Then pag pinlag natin yung negative 2 dito, magkakaroon ka ng negative 2 plus 3. Which is magiging 1. Basa yung kamay ko eh. Sa ganun siya ginagawa.
Factoring. Dito factoring ka dito, meron dito videos madami. Kung try pa maaralin. Madali lang yun guys. Pwede mo aralin yun doon. So kapag meron tayong given na limit ng square root ng x plus 9 minus 3 all over x as x approaches to x. Ay mali, ulit nga. Limit ng square root of x plus 9 minus 3 over x as x approaches to 0. So pag dinirect sub natin to, ano kayong lalabas? So pag nag-direct sub tayo, magkakaroon tayo dito ng square root ng x or 3 o 0 plus 9 minus 3 over 0, di ba? Wherein ito yung 0 plus 9. Ang sakit mong gat na itong lamok. Daming barriers So yan, magkakaroon tayo nito ng square root of 0 plus 9 minus 3 all over 0, wherein ito magiging square root of 9 minus 3 over 0, which is magiging 0 over 0 siya. Kasi square root ng 9 is 3, minus 3 is 0. Anyways. So, hanap ka ng other way. So, pag ganito naman, may radicals. Ibig sabihin, pwede mo siya i-conjugate. So, paano natin gagawin yan? So, pag i-conjugate natin siya, bali yung numerator natin, na square root ng x plus 9 minus 3 over x, yung denominator. Multiply lang natin siya sa square root ng x plus 9 plus 3 over square root ng x plus 9 plus 3 para ma-eliminate yung radical sign. Then yun, basta sagutan na natin siya. So pag ginawa natin yan, etong term na to na numerator natin, magiging difference of 2 squares sila, di ba? Kasi parehas ng term. Tapos magkaiba lang sila ng operation. So pag ganyan guys, pwede mo na to sabihin na makakancel yung radical sign. Or kung hindi mo yun naintindihan, bali magiging ganito itsura niya na naka-squared. Then yung sa negative 3 natin na naka-squared. Difference of 2 square kasi sila. Pero yung denominator natin, eto naman, distribute mo lang. Or kung gusto mo, lagay mo lang siya sa kanta muna. Kasi parehas lang din naman yun eh. Or pag dinistribute mo to, magiging x lang dito, then 3x sa kabila. Basta, ganun. Hindi bin-explain eh, no? Anyways, sub na natin. So, yung radical sign na ito, makakancel yun. Pati yung squared. So, matitira yung x plus 9. Then, minus. Yung 3 squared, magiging 9, diba? Then, over yung denominator. So, pag dinistribute mo to, ang kakalabasan naman nito is x. Tapos, yung square root ng x plus 9. Then, plus yung x times 3, which is 3x. Or, kahit hindi na yun siguro gawin ganun. Wala lang, nilagay ko lang. Then equals, ito makakancel. Magiging x na lang. Then ito naman, copy lang ulit. Factor out ko ulit, no? Baliw. Natatawa na naman ako sa ginagawa ko. Baliw eh, no? No? So magkakaroon tayo nun. Tama ba ginagawa ko? Uy, anong gagawin next? Di balik ko na lang dito. Balik ko na lang doon na form. Baliw kasi ako eh. Parehas lang naman yan guys. So ngayon, anong gagawin ulit? Conjugate ulit. Babalik lang ng babalik to dun yata eh. Cancel yung x yun. Ang conjugate ulit eh. So ito guys, makakancel na yung x natin na. So matitira dito is, kailangan natin ng numerator. Kasi nasa denominator yung ibang terms.
So, maka-cancel lang to. Pero magkakaroon tayo ng 1 sa numerator. Then, yung matitira sa baba is yung x plus 9 tsaka plus 3. Pinaikot-ikot lang no. Pero sa gets yun no. Ito parang pinactor out ko lang siya dito na part. Then, binalik ko ulit. Para maraming sinusulat. Huwag yung gagawin nyo na. Anyways, pwede na natin to i-substitute yung 0 natin dito. So, magkakaroon tayo dito ng 1 over yung 0 plus 9 plus 3. So, magkakaroon tayo ng 1 over yung square root ng 9 plus 3. Which is magkakaroon tayo ng 1 over square root ng 9 is 3 plus 3. So, magkakaroon tayo ng 1 over 6. Yun. Gets? Try. So, let's say meron tayo number 5. Maaligid-aligid sa akin. So, let's say x cube, limit ng x cube minus 8 over x squared minus 4 as x approaches to 2. Ano magiging sagot? Long method derivatives. Yan, limit. Definition of limit. Ano magiging sagot pa ganyan? Ano magiging sagot? Ano magiging sagot? So, kailangan guys marunong kayo ng factoring kasi pag mga ganito yung mga given Kapag familiar na kayo sa mga factoring, hindi na yan magiging mahirap. Yan lang naman yun Like yung mga special products. Yung mga special products, yun yung mga difference of 2 squares, sum of 2 cubes, sum of difference of 2 cubes. Pag alam nyo yun, madali na lang yun masolve. Katulad na ito, yung numerator natin is, ito is difference of cubes o difference of 2 cubes kasi para sila perfect cube tas naka-minus. Yung denominator mo naman is difference of 2 squares. Kasi pares naman sila perfect square. Anyways, pag dinirect sub natin to by the way, magkakaroon tayo ng 2 cube minus 8 over 2 squared minus 4. Then syempre yung 2 cube magiging 8. Then minus 8. Then yung 2 squared magiging 4 minus 4. So magiging 0 pa rin over 0. So indeterminate. Pero kapag ganyan guys, try mo ulit i-factor. Diba sabi nga natin, kapag nag 0 over 0, or yung 0 naging 0 yung denominator mo, try mo siya i-factoring. So kung familiar ka sa difference of cubes, eto pwede mo siyang gawin. Bali kasi sa difference of cubes, meron tayong format na kunyari meron kang a cube minus b cube. Yung magiging factored form niya is kunin mo lang yung square root na, yung cube root na ito parehas. So pag kinuha mo to as cube root, makakuha ka ng a. Then ito naman pag kinuha mo, magkakaroon ka ng b. So lagay mo lang siya dito, yung a minus b muna. Then yung other factors, yung trinomial niya, square mo lang yung a. Then plus multiply mo lang yung ab. Then square mo naman yung b mo. Sa madaling salita, kapag difference of cubes, yung AB mo na minus dito, ito puro plus. Ganyan siya ginagawa. Then kapag plus naman to, plus dito, then ito minus lang. Anyways, kung di mo yung naintindihan dito, meron nun. Mas maintindihan mo yung dito. Then kapag meron naman tayong x squared minus 4, that is a squared minus b squared. Or difference of cube, square. So, bali a minus b lang yan. Or a plus b times a minus b yung factored form niya. Kumbaga, square root mo lang sila. Anyways, balik tayo dito. So, yung numerator natin, by the way, pag pinactor out natin, meron tayong cube root na ito. So, magkakaroon tayo ng x lang. Then, minus. Yung cube root ng 8, ano ba yung cube root ng 8?
magkakaroon tayo ng anong cube root ng 8? Diba perfect cube yan? So magkakaroon tayo ng 2, that's correct. Ngayon, kung meron tayo ditong a squared, anong unang nating ilalagay dito? Magkakaroon tayo ng x lang ba? Diba naka-squared yun? So magkakaroon tayo ng x squared dapat. Then meron tayo ditong AB. Meron tayong AB dito. So ano yung sunod na ilalagay natin? Plus 2x. Then may plus ulit. Anong ilalagay natin next? Kakaroon tayo ng 4, 'di ba? Kasi 2 squared 'yon. So ito yung factored form nitong difference of cubes natin. Then syempre yung denominator natin, that is difference of 2 squares. Anong ilalagay natin? Magkakaroon tayo ng anong factored form nun? X minus 2 tsaka x plus 2, that's correct. So ngayon kung meron ditong x minus 2 parehas, pwede na natin ma-cancel out, di ba? So yung matitira na lang is yung numerator na x squared plus 2x plus 4 over yung x plus 2. Ngayon pwede na natin i-direct sub yung limit natin na 2. So pag sinimplify natin to, ibig sabihin lahat ng variable x, papalitan mo lang siya ng 2. So hindi na magiging 0 yung denominator mo. So ano magiging sagot sa 2 squared plus 2 times 2 plus 4? So di ba yung 2 squared magiging 4 yon, plus 4 plus 4 ulit, then all over 4. Then magkakaroon tayo ng 12 over 4, which is magiging 3. That's correct. So ganun siya ginagawa. Paano maging 2 ang x? Galing siya dito guys sa limit natin. Ayun, ginagamit nga yung factoring kapag nagiging 0 yung denominator mo. Kaya dapat familiar kayo sa mga special products kasi mostly ganun lang naman yun eh. If hindi mo to naintindihan, meron yan dito sa YT. Kung hindi mo lang naintindihan. Pero kung naintindihan mo, huwag mo nang panoorin. Huwag ka na magsayang ng oras. Diba? Pero if ever kasi na-indeterminate siya using L'Hopital's rule, pwede siya masagutan eh. Mamaya try natin L'Hopital's rule sa mga given na nauna. Check lang natin sila mamaya. Ito kasi pag hindi niya pa alam yun, kasi kung umpisa pa lang ng limits, so bali ganito pa lang tinuturo. Hindi pa tuturo yung derivatives. Pero dapat pag L'Hopital's rules kasi, familiar kayo sa derivatives. Though kung hindi nyo gets yun, meron yung dito. Mas madali yung i-solve yun guys. Anyways, so let's say meron tayo number 6. Natin lagay. Or dito yata. So let's say meron tayong limit ng square root ng x squared plus 16 minus 4 over x squared as x approaches to 0. So basically, pag tinignan mo siya, magiging 0 na kagad yung denominator mo, di ba? Pero try natin siya i-direct sub kung anong kakalabasan. Syempre, ganoon naman lagi eh. Pag kailangan mo ng solution. Pero kung hindi mo kailangan ng solution, titig method, alam mo na yun eh. So direct sub lang natin. So magkakaroon tayo ng square root ng 0 squared plus 16 minus 4 all over yung 0 squared natin. Then syempre ito magiging square root of 16 minus 4
all over 0. Wait, thank you po sa gift, 03. Then, ito magiging 4 minus 4. Kasi square root ng 16 is 4, diba? Then, over 0. Then, 0 over 0 ulit. So, indeterminate siya, no? So, hindi naman siya pwede ma-factor out kasi radical to. Conjugate gagawin mo pag may mga radicals. Katulad ng ginawa natin kanina. So, ibig sabihin, pag kinonjugate natin to, i-multiply lang natin to sa positive na operation niya. So, which means, magkakaroon tayo ng x squared plus 16. Kung minus to, magka-plus ka lang dyan ng 4. Para maging difference of 2 squares sila. Pero kung anong nilagay mo sa numerator mo, ilalagay mo rin siya sa denominator. So, ngayon, ito difference of 2 square na. So, katulad ng ginawa natin kanina, kung difference of 2 square sila, ganito format niya, di ba? Kumbaga, ito yung a natin na part, squared mo yon. Then, yung b mo na part, squared mo rin. So, which means, magkakaroon tayo ng x squared plus 16 na naka-squared minus yung 4 natin na naka-squared. All over, eto naman, copy lang natin. So, magkakaroon tayo ng x squared times yung square root ng x squared ulit plus 16 then plus 4. So, ngayon, kung difference of 2 squared to, anong matitira dito? Kung meron tong square root tsaka squared, di ba makakancel na lang yun? So, which means, yung matitira is, yung nasa loob na lang or yung radicand. That is x squared plus 16. Then, eto, anong kakalabasan neto? Diba, ito is magiging negative 16 na lang. Kasi yung 4 squared is 16. Then, times yung negative sa labas. So, negative 16 siya. All over, yung denominator, copy lang natin. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 16 plus 4. Yan. So, syempre, itong numerator natin makakancel na yun. Yung matitira na lang dito yung x squared. Pag kinancel natin yun. Then, syempre, kung may x squared sa baba, makakancel din yung x squared sa taas. Anyways, copy lang muna natin. Para step by step. 16 plus 4. Yan. So, ito x squared. May x squared sa baba. So, makakancel lang yan. Pero dahil meron tayong number sa denominator, then kailangan natin maglagay ng 1 sa numerator. Pero in case na may coefficient to dito, lalagay mo yung number na yan. Pero kung wala, lagyan mo yun ng 1. Kasi meron kang expression sa denominator. So, matitira dito is yung square root ng x squared plus 16 plus 4. Then, pwede ka na mag-direct sub. Direct sub. So, pag nag-direct sub tayo ng 0 doon, diba ito yung limit natin? Magkakaroon tayo ng 1 over 0 squared plus 16 plus 4. So, ito magkakaroon tayo ng square root ng 16 plus 4, which is magkakaroon tayo ng 1. Square root ng 16 is 4 plus 4. So, magkakaroon tayo ng 1 over 8. So, ganun siya ginagawa kapag nagka-conjugate. Pero may mga nakalagay na akong givens na na same dito guys. Nasa white yan. Tao na naman. Explain lang. O yun nga, conjugate. Kapag naka-radicals, para matanggal yung radical, pag minus, magiging plus. Pag plus, magiging minus. Then, aralin nyo yung radicals guys. Concept ng radicals. Meron yan dito. Hindi ako nag-istoro yan. Secret. Hindi marunong yan kung ano man yan. Ito yung engineering yata yan eh. Pero ganun siya ginagawa guys.
Si Laichu. Hindi. Wait lang, walang papel. Slope nga. What if may factorial po sa function? Ayun, wala akong given ng ganyan eh. Sapa. Mga possible lang to na ma-encounter ninyo. Pero if ever na trip nyo na, yung derivatives gusto nyo gawin natin yan. 6 pa lang to eh. Mamaya try natin. Yung L'Hopital's rule. Solve pa tayo isa pa. So let's say meron tayong dito guys, punta tayo dito, may mga given. Hindi, pag nag-limits na kayo guys, derivatives ang sunod nyo dyan. Pero mas maganda master nyo yung pang-factoring. Pag di nyo gets guys, punta kayo sa YT, search nyo lang. Ganito. Total nanonood kayo, marami kayo. Marami nga kayong time. Kahit yung special product lang. Ito. Search nyo siya as ganyan na. Nandiyan nyo lang yung pangalan natin. Then search nyo. Nalabas na yun. Ayan. Panoorin nyo yan guys. Maintindihan nyo yan. Ito kasi yun yung mga special products. Para hindi kayo nahihirapan. Anyways, kung ayaw nyo, hindi bahala kayo. Basta binigyan ko kayo ng resources. So ngayon, lagay lang ulit natin. Baka ma-post ko to eh. Then kung may mga gusto kayong paturo guys, send nyo dito. Tingnan natin yung mga files. Send nyo yung mga files. Kung kaya natin ituro. Turo natin sa live. Kung gusto nyo lang. Ayaw nyo, okay lang din. No, mga namimilit eh. So let's say meron tayong number 7. Dami naman. No? May nambabato. Nambabato yata. So let's say meron tayong limit ng 1 over x minus 1/3 all over x squared minus 9 as x approaches to 3. So paano naman pag ganito? Yung solving problems involving pag ganito naman guys, paano mo siya isa-solve? Wala. So, syempre, para hindi ka mahirapan, try mo muna ulit i-direct sub. Ganoon naman lagi eh. Pero, kita mo naman eh, di ba? Na pag nilagay mo dito yung 3, magiging 0 siya. Over 0. Anyways, direct sub natin para may process. So, direct sub, magkakaroon tayo ng 1 over 3 or 1/3 minus 1/3 all over 3 squared minus 9. Which is magiging 0 over 0. So, indeterminate din. So, ngayon, hanap tayo other way. So, kung yung numerator natin kasi guys, fraction siya parehas, complex, diba? So, pwede natin siya i-single fraction, kunin natin yung LCD, diba? So, yung LCD ng numerator natin is 3x. So, pag nilagay natin yung 3x sa denominator, then dinivide mo to dito, magkakaroon tayo ng 3. Then, times mo yung 1. Yung numerator is magiging 3. Then, minus, pag dinivide mo naman to dito na part, makakancel yung 3. Matitira yung x. Times mo sa 1, magiging x. So, etong part na to, same lang siya dito. Kumbaga, ginawa lang natin siyang single fraction. Then, over yung x squared minus 9. Or kung gusto mo guys, pwede mo ito i-factor out. Kasi ano naman to, difference of 2 squares, diba? So ngayon,
Nasusundan ba? Naintindihan niya? Or hindi? Then ngayon, kung meron tayo niyan, pwede natin tawag dito. Saan nakuha yung 3? Eto guys, dito. Dinivide. LCD lang na ito yan. Tapos didivide mo dito. Tapos multiply mo sa numerator yung sagot. Ito yung problem. So ngayon, kung meron tayo niyan, eto naman guys, kung meron ka ditong fraction, tapos yung denominator mo hindi siya fraction, pwede mo to i-rewrite na pare sila fraction kung gusto mo. Pero ayusin natin para mas maganda. So galing dito, diyan meron tayong 3 minus x. Isa-isahin lang natin. Then ito, difference of 2 square siya, diba? Pwede mo na siya gawing factored form. Like x plus 3 tsaka x minus 3. Then kung gusto mo siya gawing fraction, parehas, i-divide mo to sa 1. Para parehas sila fraction. Then, actually kung ito guys, fraction, tsaka ito hindi, multiply mo na lang to dito Kapag fraction to tapos ito hindi, pwede yun Kasi ito, i-multiply mo to sa denominator na itong part. So kung wala tong denominator, ibig sabihin naka-over 1 yan. Para mas mental mo siya, kung fraction to, ito hindi, multiply mo lang to dito sa denominator nun. Pero depende kung paano siya ginagawa. Pero magiging form nito is ganito. 3 minus x over 3x times yung x plus 3 tsaka x minus 3. Pero ito guys, hindi ito makakancel na ito itong part. Kasi ito 3 minus x, hindi siya makakancel ng x minus 3. Magkaiba yon. Kasi kung meron kang 3 minus x, hindi siya equal nga sa x minus 3. Kasi yung 3 mo dito positive, ito naman negative. Ito negative yung x, ito positive. So ngayon pwede ka mag-manipulate niyan. So pag nag-multiply ka dito ng negative 1 sa numerator mo, multiply ka ng negative, etong nasa loob ng denominator ng numerator mo, magiging ganito format niya. Negative 3 plus x. So itong negative 3 plus x, same na siya nito. Ito pala. Or pwede mo siyang gawing ito equal to sa negative 3 plus x. Bakit? Kasi positive yung x, positive siya dito, then minus siya dito. Negative naman siya, minus din. Sana i-gets nyo yun, yung mga ganung process. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 3x dito, then x plus 3 tsaka x minus 3. Pero yun pwede yan tumakancel out. Kasi ito same nga lang So yung matitira dito na part is yung negative 1. Bakit negative 1? Kasi meron ditong negative, diba? Then kung wala tayong numerator, bisa may 1 pa doon. Sana naiintindihan. Then magkakaroon tayo ng 3x times x plus 3. Then pwede na natin i-plug yung 3 natin dito. Which means magkakaroon tayo ng negative 1 over yung 3 times 3 natin times 3 plus 3. Galing yun dito. So magkakaroon tayo ng negative 1 over 9 times 6, which is negative 1 over ilan? 9 times 6, 54. Bakit 1 over 6? Diba 54 dapat? Pero ganyan siya ginagawa. Pero mas madali ito kung L'Hopital's rule kung marunong ka ng derivatives.